guys! Welcome to my YouTube channel, Gracelyn TV. Thank you for your love and support guys. Don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell. May ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ang Diyos yung ating pag-asa. God is our hope. Sa unang pagbasa, mula kay Propeta Isaías, alam natin yung mga Israelita before, bago pa establishment, kasi doon sila naging establish yung kaharian, the time of David. So before that, pagkatapos pinalaya doon sa Ehipto, tawag sa kanila parang nomads, pa iba-ibang lugar. Parang bago pa tayo naging migrante, sila muna nauna kung saan-saan. At dahil nga hindi sila malakas na grupo, pag may mga malalakas, talagang pinapaalis na naman sila. So makita natin yung insecurities, yung mga takot ng mga Israelita. At ito nga, sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaías, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Para binigyan as if sinabi ni Propeta, ang Diyos yung ating pag-asa. Ang pag-asa ibig sabihin doon na ang Diyos ang kanyang pamamaraan na ang maggabay sa atin. Ang pag-asa, ibig sabihin, umaasa ka na ang Diyos gagalaw sa buhay mo. Kaya may pag-asa, pero umasa ka, pero ang gusto mo pa rin, yung masunod mo, yung sarili mo, hindi yung, ibig sabihin sa'yo, that's why na-disappoint tayo, kasi umasa tayo sa gusto natin, hindi sa gusto or kalooban ng Diyos. That's why ang tunay na pag-asa, umaasa tayo sa pamamaraan ng Diyos. Hindi yung ating pamamaraan. Umaasa ka, ganun. May asawa yun eh. So, pamamaraan mo yun. Huwag kang umasa noon. Joke lang yun. Okay, so, ang tunay na pag-asa to accommodate the will of God. Yung pamamaraan ng Diyos. Umasa ako. Pero pag umasa ka dahil sa gusto mo ang mangyari, hindi ang tunay na pag-asa. Ang tunay na pag-asa, gusto mo ang mangyari, kanyang kalooban. Today, ipinagdiriwang din natin. Anong celebration natin today? Birthday ni Blessed Virgin Mary. Diba? Siya mismo, yung kanyang pananampalataya, pag-asa, yung nagpakita yung anghel, Maria, magbuntis ka. Wala pa kong boyfriend. Maria, magbuntis ka. Magbuntis ka. Paano yan? I don't have a relation man. Pero sabi ng anghel, the Holy Spirit will overshadow you. Mas hindi naintindihan yung pamamaraan. Ano mangyari yan? Pero tinanggap ni Maria, behold, I am the handmaid of the Lord, be done to me according to your word. Ibig sabihin, umasa siya sa pamamaraan ng Diyos. Kasi kung pamamaraan niya, paano mangyari yun? Pero ang pamamaraan ng Diyos, doon umasa. That's why ang Diyos
nagkatawang tao sa pamamagitan kay Maria. So si Maria mismo, ina ng pag-asa. Siya yung model of hope, umaasa. That's why pag tayo rin, pag may devotion kay Maria, na sana tularan natin si Maria, umasa tayo ang pag-asa to accommodate ang masunod ang kalooban ng Panginoon. That's why sa itong Ebanghelyo, itong mga sabi nga, dinala sa kanyang isang lalaking bingi. Dahil ito ay umaasa rin kay Jesus na mapagaling siya. Okay? Kung hindi sila umaasa, do you think dadalhin nila yung bingi kay Lord? Baka hindi. Baka doon sa albularyo. Pero sila umaasa na ang pag-asa nila si Jesus. So, ang ginawa nga ng Panginoon, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan. O, maraming tao, ang ginawa, nilayo siya sa karamihan. At doon nga siya nakarinig. So, magandang reflection, no? Na sometimes hindi natin marinig ang boses ng Diyos pag hindi tayo lumayo sa karamihan. Ibig sabihin, yung time sa panalangin, mag-prayer, intimate relationship with God. Yun ang ibig sabihin, na lumayo tayo, maski sa sarili natin, lumayo tayo. Kasi sometimes nagdadasal na tayo, pero ang iniisip mo, sarili mo pa rin. Actually, hindi ka nagdadasal. Ang tunay na pagdadasal, iniisip natin ang kagandahang loob ng Diyos, the mighty works of God, the goodness of God. Yun ang prayer. Pag nagdasal tayo, hindi mo iniisip ang sarili mo. Kasi pag ang sarili mo iniisip, ay hindi ka nagdadasal. Hindi ka umaasa sa pamamara ng Diyos. Ikaw pa rin, may problema ka. Paano kaya ito? Baka next isang week na lang, bangko, tatawag na paano. Ibig sabihin, ikaw na ngayon, hindi mo na sinusurrender ang gusto mo na mangyari. Prayer ka, Lord, paano ka ito? Pangatlo na to, Lord. Nag-taxi ng asawa ko. Oh, hindi ka masa, gusto mo pa rin yung pamamaraan mo. That's why, sabi nga, lumayo muna tayo sa crowd, lumayo muna sa sariling problema mo, sa mga plano mo. Pag nagdasal ka, iwanan mo muna yung sarili, iisipin mo si Lord. Kasi pag si Lord ang mag-take over sa buhay mo, lahat magagawa. For God, nothing is impossible. Yes, amen. Kasi sarili mo pa rin iniisip mo, prayer ka pagkatapos, wala ka ng pag-asa. Wala tong pag-asa. Kasi pamamaraan mo. Pero ang pamamaraan ng Panginoon, sigurado may pag-asa. That's why, ito, part din yan, spiritual discipline natin. Try natin, no? Na pag nagdasal pala, limutin mo yung sarili. Wag, sabi ng Panginoon, pag sumunod sa kanyang kalooban, limutin mo yung sarili mo. So pag nagdadasal tayo, si Lord ang isipin. Ang pagmamahal ni Lord sa atin, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating kapalpakan. Lord, salamat Lord, minahal mo pa rin ako Lord. Salamat Lord, na sa kabila ng for how many years Lord, nakalimutan kita Lord. Pero iniisip mo pa rin ako Lord. Si Lord, yun ang prayer. Sinusurrender mo na. Pero sometimes, pag nagdasal tayo, ang problema ang nag-take over. Diba? Nag-pray ka na. Maski rosary, Hail Mary, ang iniisip mo, kumusta na ka siya? Lalo na pagkailaw. Nakita sa Facebook, no, na ex-boyfriend mo, biglang lumitaw, kumusta na ka siya? Sana siya naman, sana. Yung ngayon maski talagang tamad, kasama ko ngayon. Pero pag nag-prayer tayo, ibig sabihin, wala na, hindi mo isipin yung sarili mo, yung mga plano mo, wala na. Parang pumapasok ka na ngayon sa parang relationship with God. Pag prayer pala, kasi pag pumasok tayo sa Panginoon, wala nang time. Hindi mo na malaman, isang oras ka pala na nagdadasal. Kasi for God, walang oras. Pero kung sa sarili natin nagdadasal tayo, ganyan pa sa oras. Pag nagdasalin tayo, i-off natin yung phone. Maski huwag mong i-vibrate kasi maski naka-on, ka-vibrate. Nagdadasal ka, tapos sabi, sino kaya yun? Baka mamulit. Joke. Okay, so, that's why yung prayer, maganda, di ba? Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan. Ba't nilayo niya pagkatapos
nakarinig na siya, napagaling. Sometimes, kailangan din natin pala lumayo. Pag yung halimbawa, kaibigan natin masyadong toxic, lumayo ka doon. Baka maging stress ng buhay mo. Punta ka ng Lasal. Dito tayo every month para may energy. Yun ang maganda, di ba? Sometimes, may mga kaibigan tayo na parang nandun nga tayo, pero kwentuhan wala. Panira nila kapwa, chismis, kung ano, marites, sira, marisol, solsol. Kung ano-ano na lang. Toxic din yun. Pero nag-enjoy naman tayo. Nag-enjoy. So, ibig sabihin, pag alam mo na parang nag-drain ka, lumayo ka. Lumayo ka. Kaya sometimes, paano kaya ito trabaho? Toxic yung amo ko. May utang akong mabayaran. Mahirap to lumayo. Tiisin ko ba to, Lord? Ipag-pray mo. Lord, sana, Lord, yung amo ko, Lord. Na-stress ako dito, Lord. Yung bunganga ni Ma'am, Lord, talaga. Hindi ko na kaya. Ipagdasal mo. Lord, sana, alam mo, Lord, nasaktan ako, Lord. Ito, Lord, kung nasaktan ka, i-offer mo sa Panginoon. Sometimes, Lord, nagdadasal ako, Lord. Pero pagpikit ko ng mata, Lord, si Ma'am talagang makita. Sobrang inis ko, Lord. Gusto kang makita, Lord. Lord, sana, ipagdasal mo. Ano yung mga isip nyo, frustration, i-offer mo kay Lord. Maging totoo tayo kay Lord. So, yan ang ibig sabihin. Kung lumayo muna tayo sa crowd, yung sarili ilayo muna tayo para mapakinggan natin ang boses ng Panginoon. Hindi natin mapakinggan ang boses ng Panginoon pag sa crowd pa rin tayo. Sometimes, nawawala na yung identity natin pag nandyan pa rin tayo sa crowd. Parang sunod-sunura na lang tayo, sunod-sunura na lang, dahil wala. Kung anong gusto ng karamihan ng kaibigan mo, sunod ka rin. Punta tayo doon, sunod ka rin. Nawala na yung identity mo. And that is why, sabi nga, tayo ang pag-asa. Ang Diyos siyang pag-asa, umasa tayo sa Kanya. Tayo rin ay ang magbigay ng pag-asa sa kapwa. Next year, yung theme ng ating Jubilee year. Diba? Pilgrims of Hope. Pilgrim tayo din ay nagbibigay pag-asa sa kapwa. Okay? And that is why, yung mission din natin pala is to give hope. Magbigay na to hope, to be the light, the salt of the earth, na mapabago, matransform ang lipunan. Na manindigan ka na ikaw ay anak ng Diyos. Manindigan ka na ikaw ay Katoliko. We have to stand. Hindi lang ibig sabihin karamihan ay okay na sa kanila doon. Susunod na lang ako. Maging, sabi nga, layo ka sa crowd para makita mo yung ano bang pinaglaban mo bilang binyagan. Kasi pag sunod-sunuran na tayo, hindi na tayo naging salt of the earth, light of the world. Kung ito karamihan, marami naman sila. Doon na lang ako. Natakot ka na ngayon na maninindigan, natakot ka na ngayon na magsalita sa katotohanan. And that is why maganda na we distance, we have time for prayer. Ilayo muna natin, of course, yung kaibigan, pamilya, importante yan. But kung wala tayong relationship sa Panginoon, we cannot guide our family. Only when we have a relationship with God that we can truly care, shepherd, na magabayan natin yung ating pamilya. Pag nawawala tayong relationship kay Lord, nawawala. Naging makamundo na tayo. Nawala na yung ating pagka-Kristiyano. So, sa ating banal na Eucharistia, pinaalalahanan tayo na ang Diyos, ang Panginoon, yung ating pag-asa. At para lalong makilala natin yung sarili, yung ating Panginoon, na sometimes kailangan din natin to spend, maglaan ng oras, panahon, na manalangin. Siya lang i-communicate natin sa Lord para marinig natin ang boses ng Panginoon. At ang Panginoon, lahat tayo ay may mission. That's why nahirapan tayo sa ating mission dahil hindi natin narinig ang boses ng Panginoon. Kung kanino ng boses, ang boses ng mundo, ang napakinggan natin, hindi ang boses ng Panginoon. So sa ating banal na Eucharistia, naway bigyan din tayo
yung spiritual discipline that every day lumayong i-distance muna natin yung sarili natin, pati yung isip natin, kung ano yung pangamba natin, i-distansya muna natin para tunay natin ma-encounter yung ating Panginoong nagbibigay ng pag-asa. Amen.